uso ngayon ang investment. Ikaw ba, naalok ka na ng iyong kaibigan, kamag-anak o kakilala na mag-invest sa kanila at sasabihin sa'yo na ikita ka na malaking pera sa loob lamang ng ilang araw? Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Related po dyan sa investment, ang aking ibabahaging sulat ngayon sa inyo. Ano kaya ang naging experience ni letter sender dito sa isang investment na kanyang sinalihan? Naloko kaya siya? Nagkaroon talaga siya ng kita? O break even lamang? So malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala na aking ibabahagi sa inyo. Pasok! August 2024, invite ako ng friend ko na teacher if gusto ko daw sumali sa investment nila. Sure daw nakikita dahil may permit yung beauty and skincare company na sinasalihan nila sa Binyan. Nag-asa ko ng info at paano ang flow ng business. Then sabi niya, ang CEO namin, which is ino-orderan ko way back pa noong 2019 ng mga lip tint ay pwede mo i-rebrand. Then syempre, trusted ako sa friend ko, kaya nag-go ako. Pero sabi ko, konti lang muna ang ilalabas ko at susubukan ko lang muna. Sinimulan ko ito ng 20,000, 50,000, and so on. Natubo naman at naibalik talaga. October 2024, nag-decide ako maglabas ng 200,000. Kasi kikita ito ng 16,000 per month. So iniisip ko, parang may isa pa akong trabaho if ipupush ko itong plan na ito. Pinag-isipan ko naman ito ng maigi. At may savings naman ako at that time. So, fast forward. October, November, nag-payout pa kami. And December, eto na nga, nag-invite ako ng mga friends ko para maghati-hati kami sa halagang 500,000. Para mas malaki ang kita namin. Then, ito na nga, December, parang nakakaamoy na kami. Kasi puro delays ang payout. At yung iba talaga, wala pang nare-receive. Kinakabahan na ako at mga kasama ko sa nangyayari. Kasi nga, ang daming post na ibang investors. Nasa kanila pa din yung pera namin. So kami, umaasa na makukuha pa yon. Hindi kami mag-iingay sa social media dahil sabi nila, bawal daw at lalong hindi makukuha ang ininvest kapag may narinig sila na negative. So, January 2025, pumutok na nga ang balita na nag-file sila ng bankruptcy at tumakas na papunta sa ibang bansa. Gumuho ang mundo ko na parang gusto ko na lang mawala. Yung mga in-invite ko, ako ngayon ang sinisingil hanggang nagkautang-utang na nga ako. Akala ko, mababawi ko pa. Sumugal din ako para lang may pambayad paunti-unti sa mga kasamahan kong naloko. Ayoko i-post sa social media, kaya nag-agree ako na ako ang mag-shoulder kung magkano ang nilabas nilang pera. Pero hindi biglaan ko kayang ibigay lahat yon. Unti-unti hanggang sa mabayaran ko. Pagod na ako sa kakautang. Utang doon, utang dito. Nag-chat sila sa akin na nila yung pera. Wala akong maibigay. Ngayon, ako ang nangungutang para lang may ipangbayad sa kanila. Lugmok na ako. Hindi ko alam kung paano ako babangon ngayon. May utang ako sa mga tao at sa ibang financial institutions para lang mabayaran paunti-unti yung mga in-invite ko na mag-invest din. Hindi naman kaya ng konsensya ko na magpatiwakal at iwan ang utang ng mga taong nagtiwala sa akin para pahiramin ako.
Hindi ko kaya na kapag nawala ako sa mundo, ay sila ang magsisuffer magbayad ng pera na hindi naman nila ginamit. Kaya sa management ng kumpanya na ito, ay makonsensya kayo sa ginawa ninyo. Hindi nyo alam ang kwento ng bawat taong niloloko ninyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip bakit may mga taong patuloy na biktima ng mga scammer na yan. Minsan, naisip ko din, isa lang ang dahilan, gustong guminhawa sa buhay ng mabilisan at walang hirap. Bakit ba mahilig tayo sa mga instant? Isipin natin, walang shortcut sa milyon. Lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng gabay para mamuhay ng payapa. It happened to me. Muntik na akong mawala sa sarili. Kasi 6 months di ako makatulog sa kakaisip. Hindi ko kayang talikuran yung mga in-invite ko. Hanggang I ended up for zero balance. Kada sahod ko, isa-isa ko silang bayaran, nakiusap ako. Sa awa ng Diyos, tapos ko na silang bayaran lahat. Hindi na ako nag-loan pambayad kasi lalo lang ako mababaon sa utang. Nakiusap na lang ako sa kanila na kahit na ano ang sabihin nila sa aking masasakit, tinanggap ko na lang. Kaya nga ako, pag ini-invite sa business, tapos investment daw, di ako sumasali at di ako naniniwala. Mas gusto ko pa rin na ako mismo ang mag-business para sa sarili ko, para sure ako na mapapalago ko ito ng tama. Matalo man ako, at least wala akong sisisihin sa bandang huli, kundi ako lang. Na-scam din ako dati, but thankful pa din ako dahil hindi ako nangutang pang pay-in. Pero ubos talaga ang savings ko na pinaghirapan kong ipunin. Ganito po talagang mangyayari kapag hindi tayo marunong makontento sa kung ano lang ang meron tayo. God bless, magiging okay ka din, ipagdasal mo lang. Muntik na din ako sa ganyan. Kaso naisip ko hindi ako magaling sa sales, kaya siguro hindi ako masyadong interested sa mga investment scam na yan, kahit may product pa. At may pangpuho na naman ako, maybe it's a way of God saving me from big headaches. May kasabihan nga, trust no one. Praying for you. Pera lang ang nawala. Pero still ipagpasalamat pa din ang mga bagay na meron ka. Kaya mo yan. Malalagpasan mo yan sa awa ng Diyos. Danas ko yan way back 2022. Ako din ang siningil. Until now, suffer pa din. Pero sabi ko nga, may awa ang Diyos, malalagpasan din natin ang lahat ng ating mga problema. Sa dami na nag-invite sa akin ng mga ganyang investment, hindi talaga ako sumali. Kasi, unang-una, magkakapital ka. Mag-i-invite ka. Kung wala kang in-invite, wala kang kikitain. So think na dapat tutubo ka kasi nag-invest ka nga ng pera mo. Kaya ang gawin mo na lang, ilista mo lahat ng mga na-invites mo, amount, if magkano yung na-invest nila, then kausapin mo sila isa-isa in private o personal man. Ilimit mo lang kung ano ang kaya mong ibalik sa kanila. Biktima ka rin naman. If kaya ninyo mag-file ng kaso, mag-file kayo. Hindi lang naman sila ang biktima, kaya dapat magtulungan kayong lahat. Never again magtiwala sa mga investment na ganyan. Nangyari rin sa akin yan. Grabe ang perwisyo na binigay sa akin. Stress na stress ako, lalo na ang aking mental health. Sa tuwing naaalala ko at naiisip ko, talagang may iyak ka na lang. Iniisip ko na lang na pera lang yon at mapapalitan din. Pero yung nanloko sa amin, alam kong tatamaan din niya ng karma. Habang buhay niyang dadalin yung mga ginawa niya. Dami nang napapabalitang ganyang istorya. Hindi ka pa nadala, pinasok mo pa rin.
Kapag too good to be true yung isang negosyo, hindi malabong scam yan. Kaya gamiting maigi ang utak. Pag-isipan na mabuti bago pasukin ang ganyang negosyo nang hindi naloloko. At worse, nababaon sa utang sa panahon ngayon, wala talagang easy money. Lahat pinagpapaguran. So, ang ma-advise ko lamang sa mga taong gustong mag-invest sa mga ganito, kapag kayo ay nalok, tignan niyo munang mabuti yung kumpanya, kung talaga bang totoo. Yung mga taong nag-alok sa inyo, talaga bang kumita? Gaano katagal kumita? Kung talagang gusto niyo mag-invest, huwag ninyong i-invest lahat ng iyong ipon. Maglaan lamang kayo na ilang porsyento dito. Hindi porket binigyan kayo ng magandang interes sa simula, ay magdadagdag na kayo na magdadagdag hanggang lahat ng ipon ninyo ay ma-invest nyo na, and then after ilang buwan o ilang taon ay maglalaho na lamang ang kumpanya o yung mga taong pinagkatiwalaan mo. Kaya dapat mag-isip mabuti, maging matalino sa bawat hakbang na iyong gagawin. Dahil pera mo ang nakasalalay dito na iyong pinaghirapan ng matagal na panahon. So, dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mga ginagawang videos. Don't forget to like, to subscribe, and don't skip ads. Malaking tulong po ito sa aming tulad na maliliit na content creator. God bless! Bye!